Isang magandang araw po sa inyo Kuya Bari at mga kasundo. Nais ko sanang magbahagi po ng isang nakakatakot na karanasan. Medyo natagalan din po ako bago ko ito naisulat ng maayos. Alam ko pong marami ang hindi naniniwala sa mga aswang. Gawa-gawa lang daw ito at isa lamang na malaking panakot. Ganito rin po ang paniniwala ko noon. Ngunit ang karanasan ko sa baryo ng San Rafael ang nagpabago ng paniniwala kong ito Kuya Bari. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kokoy. Itong kwento ko po ay nangyari pa noong taong 1986. Hindi ko na po babanggitin kung saang probinsya mismo. Napilitan ako noon na umuwi sa probinsya para tumulong sa mga magulang ko na nag-aalaga ng mga itik, mga baka, kambing at mga native na baboy sa farm na pinaalagaan sa kanila. Yung may-ari po kasi ng farm ay isang negosyanteng inchik na may mga negosyo rin sa iba't ibang lugar kaya kay tatay na ito ipinagkatiwala. Si tatay na rin noon ang nagpapasahod sa mga kinuha niyang tauhan at para maglinis ng farm. Hindi kasi kakayanin ng 2 tao lang iyon. Ngunit dahil iisa lang ang nakuha ni tatay, pinauwi niya ako mula sa pagtatrabaho ko sa construction ng isang building sa Maynila. Mas mabuti na raw na ako ang makasama niya roon kaysa ibang tao. Mahigit 1 taon din akong nawala kaya bahagya akong nanibago nang sumakay sa tricycle papasok doon sa baryo namin. At habang binabaybay namin ang makitid na kalsada, nadaanan namin iyong isang matandang lalaki na may buhat-buhat pang pala at ibang gamit na panghukay. Manong, sino po yan? Tanong ko sa driver ng tricycle. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nabuhay ang kuryosidad ko sa matandang iyon. Nakatalikod siya at hindi ko naman makita ang kanyang pagmumukha. Ngunit nagulat ako nang bigla na lang itong lumingon sa akin at saka ngumisi. Si Mang Dado yan. Tubero dito sa San Rafael. Dagdag pa ng driver, si Mang Dado daw ay madalas nag-aayos ng mga nasisirang poso sa baryo. Halos lahat kasi sa amin ay poso ang ginagamit para sa suklay ng tubig. Mga 1 linggo pa lang ako noon sa San Rafael nang dumating naman yung pinsan kong galing pa sa Mindoro, si Corazon. Nakiusap siya kay tatay kung pwedeng makituloy muna sa amin hanggang sa makapanganak siya. Hindi naman nakatanggi ang aking ama, lalo na't maselan ang pagbubuntis ng aking pinsan. Isa pa, matutulungan din siya ni nanay doon. Biyernes ng hapon, nagulat ako paglabas ng bahay nang makita ko si Mang Dado, yung sinasabing tubero sa San Rafael. Gusgusin pa ang suot niyang damit na pareho pa sa suot niya nang una ko siyang makita. Nakasilip siya sa bakod at tila may hinihintay. Nagtataka ko naman siyang nilapitan. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang po ako nang biglang magwala yung aso naming nakatali sa silong ng bahay. Tinanong ko siya kung anong sadya niya, pero halos hindi na kami magkaintindihan dahil sa pagwawala ng aso naming si Itim. Halos kumawala ito sa pagkakatali habang tinatahulan ang matanda. Nakakapagtaka nga dahil kahit anong gawin kong saway sa aso ay ganoon pa rin ang pagnanais nitong makawala. Tila galit na galit. Hanggang sa magpaalam na lang si Mang Dado na babalik na lang daw kinabukasan. Ang naintindihan ko lamang sa sinabi niya ay gusto niya sanang makausap si tatay. Kinabukasan nga ng umaga, narinig kong muli ang sunod-sunod na pagtahol ni Itim na noon ay pinakawalan muna ni tatay upang makapaglibot sa paligid. Ngunit paglabas ko ng bahay,
Kaagad akong natigilan nang makita si Mang Dado na nakapasok na pala sa aming bakuran. At ang nagpagimbal sa akin ng oras na iyon, nakita kong hawak niya ang ulo ni Itim na noon ay hindi na magawang tumahol. Kumakawag-kawag na lang ang buntot nito na para bang takot at nanghihingi ng tulong. Nakita ko yung mga daliri ni Mang Dado na malapit na sa mata ni Itim. Mukhang gigil na gigil siya sa aso at anumang oras ay handa nang dukutin ang mga mata ng aming alaga. Doon na ako napasigaw, Kuya Bari. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mang Dado na biglang naging maamo nang humarap sa akin. Binitiwan niya si Itim na kaagad tumakbo pabalik sa silong ng aming bahay. Ngunit bago pa ako makalapit kay Mang Dado, dumating na ang aking ama galing sa kulungan ng mga baboy. Hindi na ako lumapit at hinayaan na lang sila ang mag-usap. Pinuntahan ko si Itim na noon ay nagmumukmok sa silong at ayaw nang lumabas. Narinig ko sa pag-uusap nila tatay na nag-a-apply daw si Mang Dado bilang tagalinis sa farm. Sakto namang kaaalis lang ng tauhang nakuha ni tatay kaya agad na natanggap din si Mang Dado. Nagkayayaan pa silang mag-inuman pagsapit ng hapon. Ako pa nga yung inutusan para bumili ng alak sa tindahan. Bukod kasi sa wala kaming kapitbahay, malayo rin ang lalakarin papunta sa malaking tindahan sa baryo na nagtitinda ng alak. Madilim-dilim na po nang makabalik ako sa amin. Habang nag-iinuman sina tatay at si Mang Dado sa labas, pasimple akong sumilip sa may bintana. Hindi kasi ako mapakali mula nang makita ko ang ginawa ng matandang tubero sa alaga naming aso. Saktong silip ko naman noon sa may bintana nang mapansin ko ang ginagawa ni Mang Dado. Yung basong may lamang alak, pasimple niyang itinaktak sa lupa habang tumatawa sa kwento ni Itay. Mukhang wala namang kaalam-alam si tatay na dinadaya na siya ni Mang Dado sa inuman. Mabilis akong nagtago nang lumingon ang matandang tubero sa bintana namin. Bumalik ako sa katre at nagpasyang hindi na muna matulog. Pinakiramdaman ko sina tatay na noon ay bigla nang natahimik. Nagtaka ako kaya lumabas muna ako ng bahay. Doon ko na naabutan si tatay na nag-iisa na lang sa lamesa. Nakasubsob na ang mukha niya sa mesang gawa sa kawayan at mukhang lasing na. Hinanap ko naman sa paligid si Mang Dado pero mukhang nakaalis na siya. Bumalik ako sa loob para sana gisingin ang aking ina at nang maipasok na namin si tatay nang may mapansin ako sa may pintuan ng kwarto ng aking pinsan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang titigan ko yung anino, parang anino yun ng aso. Nagtaka ako. Paano naman nakapasok ang aso doon? Kaya dali-dali akong pumanhik sa dalawang baitang naming hagdan para puntahan ang pinsan kong si Corazon. Tila binuhusan ako ng tubig nang makita ang malaking asong mabilis na tumalon sa bintana. Nang tignan ko naman si Corazon, tulog na tulog pa rin siya at mukhang walang kaalam-alam sa nangyari. Hanggang sa mapansin ko ang malapot na likido sa may tiyan ng aking pinsan. Muntik na akong maduwal nang manuot sa ilong ko ang masangsang na amoy nun. Parang amoy ng bulok na karne at nakakasulasok ang itsura. Napasigaw ako dahilan para magising ang aking ina. Ang sabi ni nanay, inaswang daw si Corazon.
Mabuti na lamang daw at naabutan ko siya roon dahil kung hindi, tiyak na wala na ang sanggol. Noong una ayaw kong maniwala dahil baka pangkaraniwang aso lang iyong nakita ko. Ngunit katagalan, habang iniisip ko iyon, imposible talagang makapasok sa kwarto ang isang ligaw na aso. Lumapit kami sa albularyo at nagulat kami sa sinabi nito kung sino ang pinaghihinalaang aswang sa baryo. Walang iba kung hindi si Mang Dado. Nang sabihin iyon ng albularyo, bumalik sa isipan ko ang ginawa ng matandang tubero sa alaga namin. Huwag ninyong hahayaang makalapit kay Corazon ang matandang iyon. Marami na siyang nabiktima sa ibang baryo. Nagpapanggap siyang mamamasukan para lang makapangbiktima. Mag-iingat kayo dahil maaari pa rin kayong balikan ng aswang na iyon. Paalala ng albularyo sa amin. Nang hapong ding iyon, pagbalik namin sa bahay, biglang nawala si Itim sa madalas naming pinagtatalian dito. Nang tignan ko yung tali, parang ninatngat iyon ng kung anong hayop. Bigla akong hindi mapakali. Nagpaalam ko kina tatay na hahanapin ko muna si Itim, kaya naman lumabas ako ng bakuran at naglakad-lakad. Nakarating ako doon sa tampakan ng mga dayami, doon sa di kalayuan sa farm. Malapit na ring dumilim kaya nagmadali na ako sa paghahanap. Ilang sandali pa, may naamoy akong malansa. Parang amoy ng sariwang dugo. May nakita akong mga patak ng dugo kaya sinundan ko iyon. Muntik na akong maduwal nang tumambad sa akin ang aso naming si Itim. Wakwak na ang tiyan at nagkalat ang pira-pirasong laman sa mga dayami. Nahabag ako sa kahinatnan ng aming alaga. Dali-dali akong umalis doon upang sabihin kay tatay ang nangyari. Ngunit habang naglalakad pa uwi, may nararamdaman akong kakaiba. May naririnig akong mga yabag kahit na alam kong nag-iisa lang ako sa kalsada. Tila ba may sumusunod sa akin? Napalingon ako habang abot-abot na ang kaba sa aking dibdib. Nagpalinga-linga ako, ngunit wala naman akong nakita kung hindi mga puno ng mangga sa gilid ng daan. Sinundan pa iyon ng mga kaluskos malapit sa isang puno. Bigla akong napatigil at napaatras at nilukob ng matinding takot. Tuluyan na rin kumalat ang dilim sa paligid kaya nagmamadali na akong umalis. Halos takbuhin ko na ang daan pauwi habang tahimik na nagdadasal. Nakahinga lang ako, Kuya Bari, nang matanaw ko yung bakod sa farm. Humahangos akong dumating sa bahay. Galit na galit ang aking ama matapos malaman ang nangyari sa asong mahigit 5 taon na naming alaga. Tulad ng iniisip ko, si Mang Dado rin ang pinaghihinalaan ni tatay na gumawa noon. Ngayong gabi, natitiyak kong darating siya. Babalik at babalik siya hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Wika ng aking ama. Sinulyapan ni tatay ang umbok na tiyan ni Corazon. Nanginginig naman ito sa takot at mahigpit na yumakap kay nanay. Bandang 6:00, inutusan ako ni tatay na budburan ng asin ang bintana ng bawat kwarto. Nilatagan ko na rin ng mga karton at makapal na banig ang sahig na tutulugan ni Corazon para matakpan ang bawat siwang doon. Pinagsuot na rin siya ng kulay itim na damit at pinahawak ng rosaryong binasbasan sa simbahan. Kailangan daw ang itim na damit para hindi siya makita ng aswang sa dilim at ang rosaryo bilang pangontra sa aswang. Aminado akong kabado rin ako ng mga oras na iyong, Kuya Bari, ngunit nilakasan ko pa ang aking loob
para bantayan si Corazon. Si tatay at si nanay naman naroroon lang sa aming kusina, nakikiramdam sa paligid. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, nakarinig na kami ng mahinang paghuni ng wakwak. "Kukoy, bantayan mong mabuti si Corazon. Nasa paligid lang siya." Babala ni tatay na noon ay hawak na ang kahahasa lang niyang itak. Hawak naman ni nanay ang isang garapong puno ng asin. Ilang sandali pa, nakarinig na ako ng ingay mula sa sawaling dingding ng kwartong kinaroroonan namin ni Corazon. Tila may hayop na sadyang bumubutas doon. Nanlaki ang mga mata ko at mabilis na hinila si Corazon papalayo roon. Dahan-dahan kaming kumilos palabas ng kwarto at sumenyas kay tatay. Iniwan ko muna si Corazon kay nanay at sumunod sa kwarto. Ganoon na lang ang takot ko nang makita ang matutulis na kukong tumagos sa sawali. Buong lakas na tinaga ni tatay ang dingding at sunod-sunod na nagmura. Kasabay noon ang malakas na atungal ng isang mabangis na nilalang na wari na sasaktan. Dali-daling lumabas si tatay at matapang na pumunta sa likod ng aming bahay. Sumunod ako kaagad kay tatay, dala ang sulo na iniabot sa akin ni nanay. Ngunit pagdating ko sa likuran ng aming bahay, si tatay na lang ang naabutan ko. Hawak ang itak niyang may bakas pa ng dugo. Hindi na namin nagawa pang matulog ng gabing iyon, Kuya Bari. Hinintay lang namin na mag-umaga. At pagkalat ng liwanag, nakita namin ang maliliit na patak ng dugo na naiwan sa lupa. Ang nakakakilabot pa, hindi iyon kulay pula kung hindi itim na itim at masangsang pa rin ang amoy kahit tuyo na. Ilang araw lang matapos ang nangyari sa amin, nabalitaan namin si Mang Dado. Natagpuan daw sa tabing sapa ito. Wala ng buhay at may malaking sugat sa braso at balikat. Ang nakakapagtaka, sakto ang mga tama ni Mang Dado sa parte kung saan tinaga ni tatay ang umaswang kay Corazon. Nang makapanganak si Corazon at pwede nang bumiyahe, nagpaalam na siyang umuwi sa kanyang tiyahin sa Romblon. Magmula nang mawala sa baryo ang matandang tubero, wala na kaming nababalitaang kakilakilabot na nangyayari tulad ng sa amin. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming nag-iingat. Sa ngayon po, Kuya Bari, mas lumawak at mas gumanda pa ang farm na tinutukoy ko sa kwento. Ako na rin po ang katiwala ng may-ari dito. Isang pangyayaring hinding-hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito ipinadala sa inyo, Kuya Bari. Isang aswang na nagpanggap na isang tubero para lang makapangbiktima. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa paglaan ng oras sa aking kwento. Pagpalain pa sana kayo at ang inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Kokoy. Isang magandang araw po sa lahat ng kasundo, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kwento lamang ng aking kumaring si Estela. Ito na po ang kanyang kwento. Hindi mapakali si Lorna habang hinihintay na lumabas ang doktor mula sa loob ng operating room kung saan isinugod ang kanyang dalagang anak na si Flor dahil ilang araw na itong hindi kumakain at kanina nga ay bigla na lang itong sumuka ng kulay itim na likido kung kaya't dali-dali niyang itong isinugod. Nag-iisa niyang anak itong si Flor. Anak niya ito sa pagkadalaga at sobrang mahal na mahal niya ang anak kahit pabunga lang ito ng panggagahasa sa kanya. Para kay Lorna,
hindi niya dapat idamay si Flor sa galit niya sa ama nito. Walang kinalaman ang anak sa nangyari at mas lalong hindi nito iyon ginusto. "Doktor, kamusta po ang anak ko?" tanong ni Lorna nang lumabas ang doktor. Mrs. didiretsuhin na kita." Biglang kinabahan si Lorna sa naging tugon na iyon ng doktor. Ano po ba ang sakit ng anak ko?" Nauutal niyang tanong. Tinignan siya ng doktor at pagkatapos ay nagsimula itong magsalaysay. Nangihinang napaupo si Lorna sa mahabang upuan matapos marinig ang mga tinuran ng doktor. Ayon dito ay hindi nila kayang lunasan ang sakit na mayroon si Flor. Hindi raw doktor ang kailangan ni Flor kung hindi isang albularyo. Mrs. Hindi ho kami naniniwala sa albularyo. Pero baka sakali lang. Maaari niyo na po siyang iuwi ngayon. Mrs., mauna na po ako." Sinundan na lang ng tingin ni Flor ang papalayong doktor. Nang oras din na iyon ay inilabas niya ang anak sa ospital at umuwi na. Pagkarating sa bahay, inalalayan niyang makahiga si Flor at kinumutan. "Ma, gagaling pa po ba ako? Gagaling pa ako, hindi ba, Ma?" wika ni Flor. Tinignan niya ang anak niya at pinilit niyang huwag maluha. "Oo anak, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ni Mama ang lahat para gumaling ka," sagot ni Lorna sa anak. Naupo siya sa tabi nito at hinaplos-haplos ang ulo ng anak hanggang sa makatulog ito. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay nasa bahay na ni Mang Ambo si Lorna. Sinadya niya talagang pumunta ng maaga upang maabutan niya ang albularyo dahil alam niyang maya-maya lang ay may mga magsisidatingan na upang sunduin ito. Kuya Bari, isang sikat na albularyo si Mang Ambo at talagang dinadayo ito ng mga taga-ibang baryo. "Magandang umaga ho, Mang Ambo." Nakangiting bati ni Lorna sa matanda. "Magandang araw din naman sa iyo," wika nito. Nilapitan ni Lorna ang albularyo at sinimulang isalaysay ang kanyang pakay. Kaagad naman itong sumang-ayon at ilang sandali pa, tinahak na nila ang daan pabalik sa bahay ni Lorna. Tulog pa rin si Flor nang sumapit sila. Nilapitan ito ni Mang Ambo at sinipat. Pagkatapos ay inutusan nito si Lorna na maglabas ng plangganitang may tubig. Mabilis namang tumalima si Lorna at pagbalik nito ay bit-bit niya ang hinihingi ng albularyo. "Mahabaging Diyos!" bulalas ng matanda matapos nitong makita ang resulta ng tawas. Nabitiwan pa nito ang kanyang hawak na plangganita at natapon ang laman nun sa sahig. Bakit po?" nagtatakang tanong ni Lorna. Tumingin ang albularyo kay Lorna at mababaka sa mukha nito ang labis na pagkagulat sa naging resulta. Ano po bang nakikita niyo?" untag ulit ni Lorna sa matanda. Sa halip na sumagot, tumayo ito at sumenya sa labas sila mag-uusap. Nauna itong lumabas at sumunod naman si Lorna. Nang makarating sa labas ay nagsimulang magkwento si Mang Ambo at ganoon na lang ang pagkagimbal ni Lorna matapos marinig ang nakakagulat na katotohanan. Bago pa umalis si Mang Ambo ay isang punyal ang ibinigay nito kay Lorna kasabay ng isang tagubilin. Naiwang windang si Lorna habang hawak-hawak sa kamay ang punyal. Sa isip ni Lorna, hindi niya alam kung magagawa niya ang bilin sa kanya ng albularyo. Ikinubli niya ang punyal sa ilalim ng kabinet at muling bumalik sa silid ng kanyang anak. Nasa mahimbing pa rin itong pagkakatulog
kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan ang maamo nitong mukha sa kabila ng nangingitim nitong mga labi sanhi ng pinagdaraanan nitong paghihirap. Nilapitan niya ang anak at hinaplos ang mahaba at itim nitong buhok. Hindi niya maiwasang maiyak nang muling bumalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Mang Ambo, pati na rin ang bilin ng albularyo. Hindi lubos maisip ni Lorna na mangyayari ang ganito sa kanyang nag-iisang anak. Lumipas ang mga araw at walang ipinagbago sa kalagayan itong si Flor. Ayaw pa rin itong kumain at kahit uminom man lang. Awang-awa si Lorna sa kanyang anak. Nalalapit na kasi ang 18 nitong kaarawan na dapat ay masaya nitong ipinagdiriwang, ngunit heto siya at nakaratay ang anak sa higaan. Kung kaya't nagdesisyon si Lorna na muling puntahan si Mang Ambo 3 araw bago ang kaarawan ng kanyang anak. Nais niyang malaman kung may iba pa bang paraan upang gumaling si Flor. Ay, ang tanging paraan lamang ay pigilan ang nakatakdang mangyari, Lorna. Kailangan mong gawin ang biniling ko sa iyo bago pa maging huli ang lahat. Litanya ni Mang Ambo. Umuwi naman si Lorna na bagsak ang balikat. Nalilito siya kung gagawin ba niya ang bilin ni Mang Ambo o hahayaan na lang niya na mangyari ang nakatakdang mangyari. Nay, may problema po ba? Tanong ni Flor sa ina nang mapansin niyang malungkot ito. Kanina lang kasi ay nagpaalam ito na papunta siya sa kakilalang albularyo at pagka-uwi ay parang pasa na niya ang daigdig. Anak, gusto mo bang kumain? Tanong ni Lorna sa anak sa halip na sagutin ang tanong nito. Sunod-sunod na umiling si Flor bilang sagot sa tanong ng ina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi na pinilit pa ni Lorna ang anak dahil alam niya na wala rin naman talagang mangyayari. Sumapit ang araw ng kaarawan ni Flor at katulad ng sinabi ni Mang Ambo ay nasaksihan ni Lorna ang isang nakahihindik na pagbabago ng kanyang anak. Eksaktong 12:00 ng hating gabi ay bigla na lang itong naging isang nakakakilabot na nilalang na may kulubot na balat, nanlilisik na mga mata, mahahabang mga kuko at mga ngipin at may mahaba't matutulis na nakausli, dahilan upang lalong mas maging nakakatakot ang itsura nito. Ang nilalang na nakikita niya ngayon ay malayong malayo sa itsura ng kanyang anak na si Flor. Pagkatapos magpalit ng anyo, ay tumalon ito sa bintana at kinain ng kadiliman. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw na sa paligid ang alulong ng mga aso. Wala nang nagawa pa si Lorna kung hindi ang manalangin na sana ay hindi mapahamak ang anak, ang kanyang aswang na anak. Kinabukasan, masigla at malakas na Flor ang gumising kay Lorna. Ibang-iba ang itsura nito kumpara sa itsura nitong mga nagdaang araw na 6 bilang na ang oras sa mundo. Ngayon ay maliksi itong kumikilos habang nagluluto ng kanilang agahan. Habang abala ang anak sa ginagawa ay nakatingin lang dito si Lorna. Kalahati ng pagkatao niya ang natutuwa sa nakikitang ipinagbago ng kanyang anak at ang kalahati naman ay lihim na nababahala.
Patapos mag-almusal ay nagtungo ang mag-ina sa palengke at bumungad kay Lorna ang balitang mayroong mga natagpo ang bangkay sa karatig bayan. Ayon sa usap-usapan ng mga tindera doon sa palengke ay isang buntis at dalawang may edad na mag-asawa ang mga biniktima at pawang wakwak ang mga dibdib ng mga ito pati ang tiyan. Sa ngayon daw ay iniimbestigahan na ng mga pulis ang pangyayari. Naku, totoo ba yung bali-balita, Mari? Tanong ni Lorna sa kapitbahay at kumari niyang si Estela na isa sa mga nagtitinda ng gulay sa palengke. Oo, Mari. Bigla tuloy akong nag-alala para sa kaligtasan namin. Anito na ang tinutukoy ay ang buhay nila ng sanggol sa tiyan nito. Ay, mano po, Ninang? Singit ni Flor sa usapan ng dalawa at inabot ang kamay ni Estela para magmano. Tila nagulat pa ang tindera matapos mapansin na kasama ni Lorna si Flor. Ay, mabuti naman at magaling ka na pala, inaanak ko. Anito pagkatapos. Oo nga, Mari, sa kaawa ng Diyos. Sagot ni Lorna sa kanyang kumari. Ninang? Ilang buwan na po ang tiyan niyo? Tanong ni Flor kay Estela. Ay, ito ba? Naku, magpipitong buwan na. Sobrang saya ko nga dahil sa wakas magkakaanak na rin kami ng ninong mo. Nakangiting sagot ni Estela kay Flor. Wow, talaga po ba? Naku, congrats po. Sambit naman ni Flor na sa tiyan ni Estela nakatingin. Napansin ni Lorna ang kakaibang kislap sa mga mata ni Flor habang nakatingin ito sa tiyan ni Estela at lihim siyang kinabahan. Mari, mauna na kami. Biglang pamamaalam ni Lorna sa kanyang kumari at hinila ang kanyang anak. Pagdating sa kanilang bahay ay kinausap ni Lorna si Flor. Anak, mag-usap nga tayo sandali. Kung ano man ang binabalak mo kay Estela at sa anak niya, anak, wag mo nang ituloy. Saad naman ni Lorna. Ho? Bakit hindi? Hindi po ba ikaw ang may gusto na maging ganito ako? Saad ni Flor. Ha? Anong sinasabi mo, anak? Nagtatakang tanong ni Lorna kay Flor. Alam mo po kung anong ibig ko pong sabihin. Ma, narinig ko ang usapan niyo ni Mang Ambo at nakita ko rin kung papaano mo siya pinatay. Litanya ni Flor na ikinagulat ni Lorna. Paano mo nalaman? Tanong ni Lorna sa kanyang anak. Sinundan kita noong araw na muli kang nagtungo kay Mang Ambo dahil gusto kong malaman kung ano ang karamdaman na mayroon ako. Sagot naman ni Flor sa tanong ng kanyang ina. Natigilan si Lorna sa kanyang narinig. Kung ganoon ay nasaksihan pala ng kanyang anak ang ginawa niyang pagkitil sa buhay ni Mang Ambo. Ngunit kaya lang naman ginawa niya ang krimen na iyon dahil sa banta ng albularyo. Sinabi kasi nito na kung hindi gagawin ni Lorna ang bilin nito ay sasabihin nito sa mga tao ang lahat upang ang taong bayan na ang magdesisyon sa buhay ng kanyang anak. Labis na natakot si Lorna para sa kaligtasan ni Flor kung kaya't nagdesisyon siyang paslangin ang matandang albularyo nang sa ganoon ay walang ibang makaalam ng tungkol sa kanyang anak. Anak, gusto lang kitang protektahan kaya ako nagawa ang bagay na iyon. Hindi ko kayang gawin ang kanyang bilin kaya naman kinailangan ko siyang patayin upang manatiling lihim ang lahat. Mahabang litanya ni Lorna. Ang tinutukoy ni Lorna na bilin pala ni Mang Ambo ay ang paslangin niya ang kanyang sariling anak gamit ang punyal na ibinigay nito. Nang gamutin kasi nito si Flor sa pamamagitan ng pagtatawas ay nakita nito ang nakatakdang mangyari. Ayon dito, kaya hindi kumakain si Flor dahil inihahanda nito ang sarili sa pagsapit ng kaarawan nito
kung saan ito ay magiging isang ganap na aswang. Ikinukondisyon nito ang katawan para sa mga magiging unang biktima. At nangyari na nga iyon kagabi kung saan 3 kaagad ang nabiktima nito sa unang gabi pa lamang ng pagiging aswang. Nay, ginusto mong maging ganito ako dahil ayaw mo akong mawala. Tapos ngayon gusto mong hindi ako mambiktima, gayong sa ganoong paraan lang ako mabubuhay. May panunumbat sa boses ni Flor. Dahil sa itinugon ni Flor, hindi nakaimik si Lorna. Kinagabihan ay muli na namang nasaksihan ni Lorna ang pagpapalit anyo ng anak. Nang muli itong tumalon sa bintana upang maghanap ng bagong mabibiktima, ay dali-dali siyang lumabas upang sundan ito. Nakakakilabot na alulong ng mga aso ang bumulabog sa tahimik na gabi. Maya-maya pa ay isang sigaw ang narinig ni Lorna. Sigaw ni Estela, ang kanyang ninang. Patakbong tinungo ni Lorna ang bahay nila Estela at bumungad sa kanya ang wala ng buhay na asawa nito at naliligo ito sa sariling dugo. Sa isang sulok ng kwarto ay nakasiksik si Estela habang takot sa halimaw na ngayon ay nakatayo na sa harapan nito. "Flor!" tawag ni Lorna sa kanyang anak. Lumingon sa kanyang direksyon si Flor at sinamantala ni Lorna ang pagkakataong iyon. Hindi na nagdalawang isip pa at nilapitan niya ito at mabilis na itinarak sa dibdib nito ang hawak niyang punyal. Nagawa pa siyang iwaksin ito at tumalsik siya sa dingding. Tinangkapan nitong hugutin ang punyal, ngunit hanggang sa unti-unti itong manghina at hindi na iyon naalis. Bumagsak ito sa sahig. At ilang sandali pa ay ang walang buhay ng si Flor ang tumambad sa kanila. Nilapitan ni Lorna ang anak niya at niyakap. Mahal na mahal niya ito, ngunit wala siyang mapapagpilian. Ayaw niyang dumating ang panahon na mahuli ito ng taong bayan at sunugin ng buhay katulad ng ama nito, ang lalaking nanggahasa sa kanya noon. "Eduardo!" bulahaw ni Estela matapos lapitan ang bangkay ng asawa. Naaawang pinagmasdan ni Lorna si Estela. Sa isip niya, kung sinunod niya sana kaagad ang bilin ni Mang Ambo, ay hindi sana mangyayari ang ganito. Wala sanang nabiktima ang kanyang anak. "Patawad." Tanging nasambit na lang ni Lorna bago lisanin ang bahay ni Estela. Inuwi niya ang bangkay ng kanyang anak at magmula noon, hindi na natagpuan pa ang mag-inang si Lorna at si Flor. Dito ko na po tatapusin ang kwento sa akin ng kaibigan kong si Estela. Hanggang dito na lang po at sana po ay mapiling niyo po itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sheila. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng tagapakinig ng channel mo. Ako nga pala si Ricky. Bata pa lang po ako ay nakahiligan ko na ang mga anting-anting, agimat at mga mutya. Dahil ito sa lolo kong manggagamot. Sa tuwing nanggagamot si Lolo Unyong ay naroon ako at nanonood ng kanyang mga pamamaraan. Manghang-mangha po talaga ako sa tuwing napapasapi niya ang namiminsalang espiritu sa isang tao. May tikbalang, duwende, kapre, mangkukulam at kung ano-ano pang elemento na maaaring gumambala sa mga tao. Tuwing Biyernes ng hapon naman ay nagpupunta sa bahay ang mga kaibigan at kapwa manggagamot ni Lolo Unyong
Nagbibidahan sila ng kani-kanilang mga gamit at kung minsan pa nga ay nagsusubukan din sila. Taong 1987, nang mag-90 anyos si Lolo Unyong, kinausap niya ako at sinabing ako na daw ang bahala sa lahat ng maiiwan niyang mga gamit. 18 taong gulang pa lang po ako noon at ako lang din ang may interes sa mga ginagawa niya. Ang mga tiyuhin ko kasi ay nasa ibang bansa na lahat. Kami na lang ang naiwang pamilya ni Lolo sa Pilipinas. Ipinasa na niya sa akin ang mga mutya, medalyon at mga libretang naglalaman ng mga orasyong ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Mula sa ilalim ng kanyang kama ay inilabas niya ang isang kahong na babalot ng itim na tela. "Apo, ang bagay na ito ang pagkakaingat-ingatan mo. Hanggat nasa iyo ito ay hindi ka tatablan ng anumang karamdaman at hindi ka magugutom o kakapusin sa gastusin. Sundin mo lang ang mga ibibilin ko at alagaan mo sana ang laman nito," wika ni Lolo. Nakaramdam ako ng takot at pag-alala dahil para bang namamaalam na siya gayong napakalakas pa niya at hindi kababakasan ng anumang sakit sa kabila ng kanyang katandaan. Ayon sa kanya ay nagawa na raw niya ang mga dapat niyang gawin sa mundo kaya oras na para maglakbay siya sa panibagong pagsubok at kaalamang espiritual. Lo, ano po ba ang laman ng garapon na yan at bakit kailangan kong alagaan?" tanong ko sa aking lolo. Ayon sa kanya ay isa raw itong uri ng tuyol. Natutunan daw niya ang paggawa noon sa isang monghe na nakasama niya noong kanyang kabataan, Kuya Bari. Nilukob ako ng matinding takot nang malaman ko kung papaano ginagawa ang tuyol. Ayon kay Lolo, kinakailangan ko daw humanap ng isang babaeng 7 buwang buntis. Pahihirapan mo ito hanggang sa malaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos ay nanakawin mo ang patay na sanggol at magsasagawa ka ng isang ritual. Magaganap ito sa loob ng 13 gabi. Matapos iyon ay bibigyan mo ito ng pangalan at pakakainin ng dugo mo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Sa oras na mapakain mo ito at maalagaan ay hindi ka magkakaroon ng malulubhang karamdaman. Magiging ligtas ka sa anumang atake ng mga espiritu at hindi ka mauubusan ng pagkakakitaan o biyaya dahil iyon ang ibibigay sa iyo ng tuyol, kapalit ng pagpapakain mo sa kanya ng sarili mong dugo. Ayoko na sanang tanggapin ang garapon, Kuya Bari, pero wala akong magawa dahil kapag hindi ko raw ito tinanggap ay magiging malaking problema ng aming pamilya. Makalipas ang 1 buwan, nagising na lang ako isang umaga na hindi na humihinga si Lolo. Matapos niyang mailibing ay naghanda na ako sa mga dapat kong gawin sa tuyol. Naghintay ako ng pagbilog ng buwan at noong sumapit ang araw na hinihintay ko, binuksan ko na ang garapon. Napakabango ng amoy noon, Kuya Bari, na parang pinaghalo-halong mababangong bulaklak. Nang patakan ko ng aking dugo ang ulo ng tuyol ay bigla itong kumislot. Napaiktad ako sa takot at pagkagulat. Kitang-kita ko na kumilos ang nangingitim ng katawan ng sanggol sa loob ng garapon. Kaagad ko itong tinakpan at muling binalot ng itim na tela saka ibinalik sa dati nitong pwesto. Magmula noon, tuwing kabilugan ng buwan ay pinapakain ko ang tuyol na pamana ni Lolo Unyong. Lumipas ang ilang buwan. Nakapagtapos ako sa aking pag-aaral nang hindi nahihirapan sa pinansyal.
Nakilala na din ako sa ibang lugar bilang kapalit ni Lolo sa panggagamot. Ang mga dating kaibigan at kakilala niyang manggagamot at antingero ay dumadalaw na sa bahay tuwing Biyernes. Lumipas ang panahon at naging bihasa na ako sa gamutang espiritual. Umangat din ang pamumuhay ng aking pamilya. Nang makilala ko si Claire ay nagkasunod-sunod pa ang swerteng dumating sa aming kuyabari. Nakabili ako ng 2 pampasaherong jeep dahil sa aking pagsisikap. Nang ikasal kami ni Claire ay umuwi ang mga tiyuhin ko mula sa ibang bansa. Masayang masaya ang buong pamilya namin at muli kaming nagkasama-sama. Isa sa mga asawa ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Shoni ay masyadong metikulosa sa bahay. Gusto nitong palaging malinis at nakaayos ang mga gamit. Dahil nga tiwala akong hindi pakikialaman ang mga kagamitang nasa dating silid ni Lolo ay naging kampante po ako. Isang araw, nagkaroon ng problema ang driver ng isa kong jeep. Nakabangga ito ng isang batang tumatawid. Mabuti at galos at pasalang ang tinamo ng bata kaya po sinagot ko ang gastos nito sa pagpapagamot. Pinakiusapan ko din ang mga magulang nito na kung maaari sana ay wag nang magreklamo dahil wala namang nangyaring masama sa bata. Gabi na nang makauwi ako sa amin. Naaya pa kasi akong uminom ng ibang driver sa paradahan. Habang naglalakad ako papalapit sa bahay namin, bigla akong nakarinig ng iyak ng isang sanggol. Nagpalingalinga ako pero wala naman akong nakitang bata. Inisip ko na lang na baka isa sa mga kabahiyang dinaanan ko ay may sanggol na kasisilang pa lamang. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at nang malapit na ako sa bahay ay naaninag ko ang isang imahe ng maliit na nilalang sa tapat ng gate namin. Itim na itim ito at pulang-pula ang kanyang mga mata. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Akmang lalapitan ko na sana pero bigla itong lumundag sa imburnal at naglaho na. Dali-dali akong lumapit sa imburnal para tignan kung naroon pa ito pero wala na akong nakita pa, Kuya Bari. Napailing na lang ako at nasabi sa aking sariling mukhang naparami ang inom ko. Pagpasok ko po sa bahay, laking gulat ko dahil nag-iba ang pwesto ng mga gamit. Kinabahan na ako kaya nagmamadali akong pumasok sa loob ng dating silid ni Lolo Unyong. Kuya Bari, halos gusto kong magwala noon sa galit pero nagtimpi ako dahil nga naroroon ang mga tiyuhin ko. Tinawag ko si Claire at tinanong ko kung sino ang nakialam sa mga gamit doon sa loob ng silid ni Lolo. Sinabi nitong nilinis daw ni Tita Shoni ang silid at inalis ang mga basurang naroroon. Dali-dali kong tinanong kung nasaan ang mga bagay na inalis dito. Halos mapasigaw ako sa galit dahil sinulog pala iyon ni Tita Shoni. Nang tignan ko ang garapon sa ilalim ng kama ay wala na ito roon kaya kaagad ko nang kinausap ang tiyahin ko. Tinanong ko kung saan ito dinala ang garapon. Ayon sa kanya, itinapon na daw niya ang laman noon dahil mabaho at itim na ang tubig sa loob. Nakapagbitaw ako ng mabibigat na salita dahil sa ginawang iyon ng tiyahin ko, bagay na hindi nagustuhan ng aking mga magulang at mga tiyuhin. Umalis ako ng gabing iyon at nagtungo kay Mang Ambo na isa ring manggagamot at kaibigan ni Lolo Unyong.
Naikwento ko sa kanya ang nangyari at maging siya ay nakaramdam ng takot. Ayon sa kanya, gumaganti daw ang mga tuyul sa sino mang mananakit o makikialam dito. Kuya Bari, hindi naniniwala si Tita Shoni sa mga kababalaghan dahil lumaki ito sa Amerika. Kaya iniisip ko kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang nagawa niya. Nang gabing iyon, hindi ako dinadalaw ng antok. Palagi kong nadidinig ang pag-iyak ng isang sanggol. Kinabukasan, maaga akong umuwi sa bahay at sinabi sa pamilya ko ang tungkol sa tuyul. Gaya ng aking inaasahan, hindi sila naniniwala. Iho naman, nasa modernong panahon na tayo. Pati ba naman ikaw ay nagpapaniwala sa lolo mo tungkol sa mga agimat at anting-anting na hawak niya? Kung talagang totoo ang mga iyan, bakit hindi siya nailigtas sa kamatayan? Wika ng isang tiyuhin ko habang tinatapik ako sa balikat. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang magsawalang kibo na lamang. Hinanap ko ang mga libreta ng mga dasal para sa tuyul at kung papaano maiiwasan ang pagganti nito, pero kasama pala iyon sa mga nasunog. Lumipas ang isang linggo. Isa-isang nagbalikan na sa ibang bansa ang mga tiyuhin at tiyahin ko. Nagkasunod-sunod naman ang problema sa mga pampasada kong jeep. Palaging may nasisira o di kaya naman ay mahina ang kita. Nagkaroon din ng problema ang kumpanyang pinapasukan ko at nanganganib akong matanggal. Isang hapong habang iniisip ko ang mga nangyayari, dumating ang isa kong kapatid at ibinalita sa akin na namatay daw ang panganay na anak nila Tita Shoni na 17 taong gulang pa lang at inatake daw ito sa puso, Kuya Bari. Nagtataka ako dahil wala naman sa lahi namin ang may sakit sa puso, kaya nakakapagtakang iyon ang ikinamatay ng pinsan ko. Nang mailibing ang panganay nila, ay sumunod naman ang bunso. Bigla na lang daw na-diagnose ng stage 4 leukemia. Alam kong gumaganti na ang tuyul na ipinamana sa akin ng aking lolo Unyong, ngunit wala akong magawa. Hindi ko alam kung papaano ito patitigilin dahil ayon sa ibang manggagamot ay hindi naman daw ito orihinal na nagmula sa Pilipinas, kaya napakahirap nitong kalabanin. Sinubukan kong hanapin sa iba pang gamit ni lolo kung papaano mapipigilan ang tuyul at nakita ko ang isang tala-arawan kung saan nakalagay roon na kailangang mabasbasan sa simbahan ang sanggol upang matigil ito sa pagganti, ngunit papaano kung gagawin iyon kung naitapon na ang laman ng garapon? Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ang aking gagawin. Kinagabihan, napanaginipan ko si Lolo Unyong. May itinuro siyang gamit na nasa loob ng kanyang silid. Hukayin ko raw ang ilalim ng kama at naroroon ang hinahanap ko. Nagising akong pawis na pawis at nanunuyo ang lalamunan. Nang sumikat ang araw ay inangat ko ang kama at nakita ko ang isang parte ng sahig na tinapalan lang ng semento. Kung kaya't sinubukan ko itong tibagin at laking gulat ko dahil may isa pang garapon doon na mas maliit. May laman itong itim na likido. Sa takip ay may mga katagang nakasulat at sa ilalim ay isang libretang nagpapaliwanag kung papaano ito gagamitin. Kuya Bari, hindi ko na po idedetalye ang pamamaraan upang hindi ito gayahin ng mga taong malilikot ang kaisipan. Ginawa ko ang lahat ng nakasaad sa libreta. Ang buong akala ko ay matatapos na ang pagganti ng tuyul kapag nagawa ko na ang ritual, ngunit isang linggo ang lumipas ay nabalitaan kong patay na si Tita Shoni.
Naabutan daw ito sa banyo na nakatirik ang mga mata at wala ng pulso. Ayon sa mga doktor na sumuri ay inatake daw sa puso ang ikinamatay ng tiyahin ko. Lumipas ang ilang araw. Habang kami ay nagluluksa sa pagkamatay ng aking tiyahin, ay nakatulog ako sa sofa. Napanaginipan ko si Tita Shoni. Sa aking panaginip ay humihingi siya sa akin ng tulong. Hinahabol daw siya ng isang itim na maliit na sanggol at hindi daw siya tinatantanan noon. Kitang-kita ko ang kanyang paghihirap at lumuluha ito ng dugo. Hindi ko naman nakita sa aking panaginip ang tinutukoy niyang sanggol. Maya-maya ay bigla na lang akong nagising. Naalala ko ang aking panaginip, Kuya Bari. Maaaring totoo nga ang ganti ng mga tuyul at dahil na rin sa panaginip na iyon ay naniwala na rin ako. Nakakakilabot mang isipin, ngunit mahirap talaga ipaliwanag sa isang normal na tao. Sino bang maniniwala doon? Lalo na kapag sinabi ko pang napanaginipan ko lang. Mula noon, unti-unting bumalik ang sigla ng aming pamumuhay. Naging maayos muli ang pasok ng biyaya. Hindi ko na rin ginamit ang mga kaalaman ni Lolo Unyong sa ipinamana niya sa akin sa takot na baka muling maulit ang nakakakilabot na nangyari. Sa ngayon po ay maayos kaming namumuhay ng aking pamilya dito sa Laguna. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa pamana ni Lolo Unyong. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagpapaunlak na maibahagi ito sa inyong channel, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Ricky. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.